Magandang araw sa iyo. Meron tayong isang napaka-interesanting koleksyon ng mga dokumento ngayon. Galing ito sa iyo at naglalaman ng mga sinasabing mensahe ng Diyos na natanggap daw ng isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo. Ang nakakuha ng pansin ko, karamihan dito isinulat noong kasagsagan ng pandemya, noong 2020. Panahon na lahat tayo parang naghahanap ng kasagutan, di ba? Kaya ang misyon natin ngayon, sisiri natin ang mga isinulat niya. Alamin natin kung sino ba si Narciso Olalo. Ano yung mga pangunahing mensahe at propesya na binahagi niya, lalo na tungkol sa COVID-19. At subukan nating unawain yung buong pananaw na inilalatag niya. Eksakto. At para maging malinaw lang sa simula, ang gagawin natin ay hindi para husgahan kung totoo o hindi yung mga sinasabi niya. Hindi natin trabaho yan. Ang sa atin, susuriin natin yung mga teksto mismo, yung mga binigay mo. Kumbaga, titingnan natin kung paano binuo yung kwento, yung naratibo ng propesiya at katuparan. Napansin ko kasi agad yung pattern niya yung pagtapat ng mga mensahe sa mga balita na parang ebidensya. So, simulan natin sa kung paano niya ipinakilala ang sarili niya, tapos dumaan tayo sa mga aral, sa mga nakakagulat na pahayag tungkol sa pandemya, hanggang sa matalas niyang kritisismo sa lipunan at relihiyon. Narciso Olalo na hindi daw siya propeta o messenger. Medyo kakaiba yun kasi yun agad ang iisipin mo, di ba? Pero nang tanungin daw niya ang Diyos kung ano ang itatawag sa sarili niya, ang naging sagot daw sa kanya ay, "Ang tawag ko sa "Sa'yo ay calling," at may paliwanag yan. Ang ibig sabihin daw ng calling, kapag may mahalagang mensahe ang Diyos para sa sangkatauhan, tatawagan lang siya para ipaabot ito. Hindi siya full-time prophet kumbaga. on call." On call lang. At kaakibat ng calling na ito, may mga kondisyon para sa mga makikinig. 3 ang laging binabanggit. Una, pagsisisi sa mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago sa mga maling paniniwala. At pangatlo, lubos na paniniwala. Pero may isang linya doon na talagang tumatak sa akin. Grabe, sabi raw ng Diyos sa kanya, "Isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit." Napaka-powerful niyan. Kasi sinasabi nito na ang pananampalatayang hindi transaksyon. Hindi yung tipong magdadasal ako para pagalingin mo ako. Ang gusto niyang sabihin, kailangan yung pananampalataya ay walang kondisyon, walang hinihintay na kapalit. At napakahalaga ng pundasyong yan para maintindihan natin yung mga susunod na mensahe. Dahil yung ideya ng pananampalatayang walang kapalit, yan ang magiging pamantayan niya sa paghusga sa iba, lalo na sa organisadong relihiyon mamaya. Pero bago tayo dumating doon, pumasok na tayo sa pinakasentro ng mga dokumento, ang pandemya. Ang aga ng petsa yung unang mensahe tungkol sa pinagmulan ng virus, Enero 27, 2020. Isipin mo nung panahon na yon, ang balita sa atin parang malayo pa, 'di ba? Yung virus nasa Wuhan pa lang. Nagtanong daw siya sa Diyos kung saan talaga nanggaling ang coronavirus at ang sagot, dumating sa isang panaginip. At grabe, sobrang spesifiko. Napaka-graphic, 'di ba? Inilarawan niya na may dala siyang 2 pusa, tapos yung isa biglang nagkasakit at nilabasan ng mga uod. Tapos may boses daw siyang narinig mula sa Diyos Ama na nagsabi, "Huwag mong damputin yan dahil dyan nagmula ang coronavirus sa sakit ng pusa." At hindi lang yan, tuloy-tuloy yung panaginip. May nakita pa siyang palengke kung saan kinakatay at niluluto yung mga pusang gala kahit yung mga may sakit. Nakakadiri, pero yung detalye, yun ang nakakagulat. Tapos nagtapos yung mensahe sa isang babala na yung virus daw pwedeng may pasa sa hangin, sa pagtatalik o sa simpleng paghawak lang. At dito na pumapasok yung sinasabi mong pattern kanina. Kasi pagkatapos ng mensaheng yan na galing Enero sa dokumento, katabi na niya yung link ng isang balita mula Abril 2020. Ang headline, 2 pusa sa New York nagpositibo sa COVID-19. At yan yung paulit-ulit na istruktura. Sa lahat ng dokumentong ibinigay mo, may mensahe muna, kadalasan mula sa isang panaginip at may petsa. Tapos, may kasunod na screenshot o link ng balita bilang katibayan o katuparan. Oo. Hindi ba't napakatalino ng istrukturang yan? Kasi para sa isang mananampalataya,
Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Ito ay divine confirmation. Patunay na nauna ang salita ng Diyos sa mga pangyayari. Pero teka, naisip ko lang, na-check no ba sa mga dokumento kung kailan eksakto na-upload o naisulat yung mga mensahe? Kasi ang daling sabihin na nauna ang propesiya kung isinulat lang ito pagkatapos lumabas ang balita. Yun ang unang itatanong ng isang kritiko, di ba? Magandang tanong yan. Batay sa mga dokumento mismo, ang format ay parang journal entry. Nakalagay yung petsa ng pagkatanggap ng mensahe. Wala tayong paraan para i-verify yan, syempre. Kaya nga ang focus natin ay yung naratibo na binubuo niya. Para sa isang kritiko, madali itong i-dismiss bilang, confirmation bias, yung paghahanap ng ebidensya na aayon sa paniniwala mo. Pero para sa isang sumusunod sa kanya, yung pagkakatugma ng petsa ng mensahe at petsa ng balita, yun ang mismong nagpapatibay ng kanyang calling. Dito nagkakatalo ang interpretasyon. Noong Marso 7, may isa na namang panaginip. Isang napakalawak na libingan daw sa Pilipinas at si Jesus nagsasabuy ng mga puting bulaklak sa bawat puntod. Grabe yung imagery, hindi mo na kailangan ng paliwanag eh. Alam mo na agad ng ibig sabihin nito ay malawakang pagkamatay. At ang mga babala ay nagiging mas tsaak at mas nakakakilabot pa. Noong Marso 22, may mensahe naman tungkol sa posibleng pagkulang ng kahoy para sa kabaong. Ang sabi raw ni Jesus sa kanya, wala na. Nagkaubusan na, at inihambing pa niya yan sa karanasan noong bagyong Yolanda. Grabe yung imagery na yun, no? Oh, Hindi lang siya tungkol sa kamatayan, kundi sa pagkaubos ng dignidad. Sa pagkamatay, direktang-direkta yung pagtap niya sa isang very specific na takot. Noong Yolanda, nasariwa pa sa alala ng marami. tama. At hindi lang yan, lumawak na yung sakop ng mga mensahe. Mula sa sakit at kamatayan, napunta na sa epekto nito sa lipunan. Noong Abril 20, may panaginip siya na kasama raw niya si Jesus at nakakita sila ng isang lalaking tumalon mula sa isang gusali. Tapos may sinabi raw si Jesus, i-lockdown man nila marami pa ring mamatay at maaari pang may magpakamatay dahil sa lockdown na gagawin nila. At syempre, may resibo na kasunod. Ipinaparisan ito sa mga balita tungkol sa mga kaso ng suicide, partikular na sa mga OFW na naka-quarantine at nawala ng pag-asa. Dito mo makikita na ang mga mensahe ay hindi lang tungkol sa virus, tungkol na ito sa kabuuang epekto ng krisis. Mental health, ekonomiya, lahat na. Sakto. Dahil nung Mayo 2, may simpleng mensahe naman para sa mga opisyal ng gobyerno. Humanda ang lahat na nakakataas sa tungkulin. At pagkalipas ng ilang linggo, itinabayan sa isang balita noong Mayo 25, 134 na opisyal ng barangay kinasuhan dahil sa anomalya sa Social Amelioration Program o SAP. Ang tindi ng timing, no? O ma, Dito mo makikita kung paano nagiging isang moral at espiritual na krisis ang pandemya sa loob ng mga dokumentong ito. Hindi na lang ito isang medical crisis. Ito isang paghukom, isang paglilinis. Lahat ng bulok sa sistema, katiwalian, kawalan ng pag-asa, lumalabas. May isang mensahe pa nga noong March 28 na naglalarawan na sabay-sabay daw mangyayari ang mga trahedya. Sakit sa tao, sakit sa hayop, at mga sakuna. At sa dokumento, may listahan ng mga link sa balita na sumunod. Sa laod lang ng 1 o 2 araw, lindol sa Guatemala, missile sa Saudi Arabia, baha sa Hawaii, pagbagsak ng eroplano at landslide dito sa Pilipinas. Ang bigat. So lahat ng ito, sakit, gutom, katiwalian, sakuna, itinuturing na paghuhukom sa isang makasalanang bansa. Yan ang term na ginamit niya. Pero para kanino ba talaga ang mensaheng yan? Sino ang tinuturing na pinakamakasalanan sa paningin ng mga tekstong ito? At dyan na pumapasok ang isa sa pinakamatalas at pinakakontrobersyal na bahagi ng mga dokumento, ang direktang kritisismo sa organisadong relihiyon, lalo na sa simbahang Katolika. Kung ang pandemya ay paghuhukom sa lipunan, mayroon ding partikular na paghuhukom para sa mga institusyong panrelihiyon. Oo, dito talaga matindi ang mga salitang ginamit. Halimbawa, noong Hunyo 30, 2020, ikinuwento ni Olalo na napadaan siya sa isang misang idinaraos ng isang pare sa labas ng simbahan. At habang nagmimisa yung pare, may narinig daw siyang boses mula sa Diyos Ama na sumigaw ng Pi-wi-i.
Isipin mo yon, hindi lang simpleng pagtutulo, kundi isang tunog ng matinding pandidiri. At may paliwanag pa yan sa text, ang sabi raw, ang tunog na yon ay tanda ng sukdulan na pandidiri ng Diyos sa ginagawang pagsamba. Para sa Kanya, isa itong palabas, isang ritual na walang laman at hindi nakakarating sa langit. Ito'y isang radikal na pagbasura sa tradisyonal na paraan ng pagsamba na kinagisnan ng marami. Sandali, yung kasunod pa nito mas mabigat. Ayon sa parehong mensahe, pagkatapos daw nun, itinuro ng Diyos ang mga madre na kasama sa misa at sinabing, yan ang mga madre nila na parausan ng mga pari nila. Sobrang bigat ng salitang yan. Hindi na yan basta kritisismo sa doktrina, kundi isang napaka-graphic at personal na atake sa moralidad ng mga taong simbahan. Ramdam mo yung galit sa likod ng mensahe. Kasi ikinabit din niya yan sa pagtatanggol sa sarili, may mga tumatawag daw sa kanya na false prophet. Kaya sa isang dokumento, binaliktad niya ito. Ang sabi niya, ang tunay na bulaang propeta ay yung mga nangungulekta ng abuloy, yung nagtuturo ng mga salitang hindi galing sa Diyos at ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita. Wow! Sa madaling salita, inaangkin niya na ang otoridad niya ay direkta mula sa Diyos at hiwalay at kalaban pa nga ng tradisyonal na relihiyosong otoridad na kinakatawan ng mga pari at ng simbahan. Wow! So, kung lalagumin natin, parang nagpinta tayo ng isang kumpletong larawan. Sinilip natin ang mundo ni Narciso Olalo base sa mga isinulat niya. Nakita natin kung paano niya ipinakilala ang sarili bilang isang calling, hindi isang propeta. Sinundan natin yung mga detalyado at madalas ay nakakakilabot niyang mga propesiya tungkol sa COVID-19, mula sa pinagmulan nito hanggang sa mga epekto sa lipunan. At nakita natin yung matalas niyang kritisismo, hindi lang sa gobyerno, kundi lalo na sa simbahan. Ang pinaka-takeaway ko ay yung paraan ng paglalahad. Laging may mensahe, tapos may resibong balita. Ang pag-unawa sa worldview, sa naratibong ipinipresenta. Lumikha ang mga dokumento ng isang sarili nitong lohika, isang sistema ng paniniwala na kumpleto. Sa mundong ito, ang tunay na pananampalataya, yung puro, yung walang kapalit, yung direktang nakikinig sa mensahe tulad ng sa kanya, ay ginagantimpalaan ng proteksyon at kaligtasan. Samantalang ang kawalan nito o yung pagsunod sa maling sistema tulad ng organisadong relihiyon na para sa kanya ay korap at bulaan, ay tiyak na hahantong sa paghuhukom. Isang kumpletong paliwanag sa gitna ng isang pandaigdigang krisis na walang sino man ang makaintindi noong mga panahong yon. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, ito ang isang tanong na maiiwan natin. Ipinapakita ng mga dokumentong ito ang isang mundo kung saan ang mga mensahe mula sa langit, di umano, ay nag-aalok ng kalinawan at kahulugan sa panahon ng matinding kaguluhan at takot. Kaya ang tanong ay ito, sa gitna ng isang matinding krisis na tulad ng pandemya, ano ang nagiging halaga ng mga ganitong uri ng mensahe para sa isang tao at paano nito binabago ang paraan ng pagtingin nila sa mga nangyayari sa kanilang paligid?